Hindi po naman ito magbibingi-bingihan ng gobyerno at lahat naman po ng ating madidinig ay pakinggan po para mas maging maganda pa po ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Magandang hapon, Yusek. Batay po sa resulta ng SWS survey nitong September 2025, 50% daw po ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap, a slight increase from the 49% last June. Ang sabi po ng SWS, isa sa mga pangunahing rason ng mga sinurvey ay yung inflation at mataas po na presyo ng mga bilihin. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Unang-una po, alam naman po natin ang survey ng SWS ay subjective indicator of well-being. At aaralin po kung saan ito nanggagaling at kung may kakulangan at kung saan may kakulangan. At aalamin din po ang pinaka-official data mula sa PSA na siyang gumagamit ng objective and income-based measure. So sa ating pagkakaalam, at ito naman yung datos na rin po, ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay talagang gumaganap para po maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang report na meron po tayong 96.1% na pagtaas. Ang employment rate po natin ay nasa 96.1%. At pati po ang inflation rate, 1.7%. Ito po ay within the projected target ng 2 to 4%. At nandyan din po ang programa ng DSWD, yung Walang Gutom, kung saan po sinasabi niyo yung hunger among beneficiaries drops 7.2%. Nandyan din po ang Kalahi CIDSS na programa ng DSWD. Ang tawag dito ay Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Kasama na rin po ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD. At alam din po natin na 860,471 members na po ng 4Ps ang gumraduate. At sila po ay, kumbaga, ay nakagraduate na sa kanilang kahirapan at sila po ay naalis na sa 4Ps program. But still, magpapatuloy pa rin po ang Pangulo at ang administrasyon na mapagaan pa po ang kabuhayan ng bawat Pilipino. One follow-up lang po. But ma'am, how does the palace view this na ganito pa rin po yung numero ng mga nagsasabing sila ay mahirap despite po yung efforts ng government na ibaba ang presyo ng mga bilihin, nagpapatupad ng wage hike per regions, and you mentioned mataas ang employment rate natin and other steps are ginagawa po ng government? Kaya nga po, aaralin po ito dahil sabi nga po natin, ang SWS survey ay subjective po, subjective indicator of well-being. So, mas gugustuhin po natin na makita yung pinaka-official data from the PSA. But still, hindi po naman ito magbibingi-bingihan ng gobyerno. At lahat naman po ng ating madidinig ay pakinggan po para mas maging maganda pa po ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan.